Okay po. So, this evening, I was tasked to share about, or to challenge us about giving. But before we give our sow, our seed this afternoon, I really wanted to share about engaging the covenant power of wealth. Sabihin mo sa katabi mo, engaging. Because I know that all of us who are here, we want to hit 200,000, 300,000, and even millions. And even our pastors are declaring to us that we will reach multi-millions. But you know what? If we don't engage, sabihin mo sa katabi mo, mag-engage na tayo. If we don't engage, walang mangyayari. That's why tonight, it is very important that we are going to understand on how to engage the covenant power of wealth. What you don't hate, you cannot conquer. And if you do not hate poverty, you cannot conquer it. What you do not hate, kung ano po yung hindi mo, yun bang hindi mo, kung ayaw, ano po ba sa Tagalog yung hate? Opo, yun po. So kung hindi po tayo, yun bang, wala po tayong, hindi po tayo nagagalit, no? About sa poverty, or yun bang tama-tama lang. Because we have experienced it before na parang wala po talaga kaming kinakain. Ang nangyari po sa buhay namin 12 years ago, talaga pong grabe, tudo hataw, sold out po talaga sa ministry. Pero pag uwi po sa bahay, yun meron lang po kami is isang litro ng tubig. Pero grabe po yung passion namin, grabe po yung vision. We are really caught by the vision. Yun nga lang, pagdating sa bahay, puro lang po talaga mga tubig. At saka wala po talagang pang-finance ng ministry or sa kingdom ni Lord. But you know what? There came to a point in my life that sabi ko sa asawa ko at sabi ko kay Lord, Lord, hindi na to pwede. Sabihin mo sa katabi mo, hindi na to pwede. Hindi na to pwede, Lord. I know that if we are serving you, that is your word, in Job chapter 36 verse 11, that if we obey and if we serve you, we will spend our days in prosperity and our years in contentment. The gospel of Jesus has two parts: His person and His principles. If you are poor today, the devil is not your problem. God wants us to prosper so that we can carry out His great commission on the earth. Hindi po to yun bang mga sinasabi nila ng mga prosperity gospel lang, but si Lord talaga, ito po talaga yung plano niya. That was already written in Jeremiah chapter 29 verse 11, that yung plano niya is to prosper us and not to harm us. So yun pa lang po, sapat na po para sabihin po natin sa katabi mo, sabihin po ninyo sa katabi mo that you are designed to prosper. God wants us to enjoy life, not to endure life. But we need to understand that in enable for us to enjoy life, meron pong mga principles. Yun nga po, sinabi ko kanina, marami po talagang gustong yumaman. Marami pong gustong magka-multi-millions. Pero sabihin mo sa katabi mo, handa ka na bang magbayad? Many stay poor because they cannot trust the character of God. In Galatians chapter 3 verse 13, Christ has redeemed us from the curse of the law, having became a curse for us, for it is written, cursed is everyone who hangs on a tree. Si Lord po, niredeem na po tayo from the curse of the law, including the poverty. So meron pong tatlong category ng mga tao in every society. Number one, tatlo pong tao na andito sa society natin. May mga tao po na number one, those who depend on people to help them. Tatlong tao po yan, no? Yung pinakaunang tao, yun po yung mga tao na nagdi-depend sa ibang tao para matulungan sila. And I have experienced this also, kasi po yung ate ni Pastor Prime, andun po siya sa Chicago, no? Chicago, Illinois.
And then, para sa akin noon, kasi hindi namin alam at hindi rin po kami naturuan about sa Kingdom Covenant Principle, para sa akin na obligado talaga yung atin niya na tulungan kami. Dapat talaga tulungan kami kasi nagmi-ministry kami. Yun bang ganun? No? But then I realized the Lord allowed us to experience that situation because the Lord wants us to depend on Him and not to depend on other people. Yun nga po, sinasabi ko sa mga leaders namin, mga young people, kahit pa nasa abroad yung mga kapamilya nyo, never depend on people, but put your trust in the Lord. Pangalawang tao po is those who talk about the happenings around. Yung kanina, yung isang tao, nagdidepende lang always sa ibang tao, pero itong category naman ng ikalawang tao is that they always talk about the happenings around. They don't create wealth or have value for wealth because they always see their circumstances. Lagi pong may excuses. Paano ba yan? Paano naman ako makaka-give? Ang dami ko pa ngang babayaran. No? Gusto ko namang mag-give, pero siguro pag dumating na ako sa ganitong level. But you know what? I want to tell you na hindi ka po talaga yayaman. Kung ganyan po yung mindset natin. One of our testimony, noon po kasi, yung negosyo po namin is nagbebenta po kami ng peanut butter. And the first income po namin ng peanut butter ni Pastor Prime is that we saw it as our first fruit. Alam po namin yung principle ni Lord that if we honor the Lord with your wealth and the first fruits of all our increase, then our barns will be filled with plenty and our vats will overflow with new wine. Sabi ng asawa ko, kung ibibigay natin ito kina Pastor Nonon, ano namang gagawin nila sa 1-2? Yun po talaga, parang nahihiya po siyang ibigay. Kasi po, yun nga, aanhin nga naman. Pero sabi niya, pero sinabihan po siya ng Holy Spirit, hindi. If you want to be blessed, then bless those who are higher above you. So yun po, to make the long story short, binigay po namin yung 1,200 na first po namin na business. Pero glory to God, after 1,200, glory to God, ngayon po, 1,210,000 na po yung first fruit namin. Glory to God. Ano pong point ko? Ang point ko is that it's not about what level that we are in, but it's about the principle of God. Yun nga po yung example, yung kung nagda-drive po tayo, tapos we violate the law, kasi sabi doon, no left turn. Pero yun nga, nag-turn right ka, so na-violate mo yung law. Kaya lang, may nakakitang RTA. RTA po ba ang tawag dito? Sa amin kasi, sa Cagayan, RTA. Sorry po. Okay po, parihara po di ay. No? Pero pag may nakakita sa yung RTA, kahit na iyakan mo pa yan ng iyakan, Sir, sorry po, pastor po kami, sorry po, hindi po talaga namin nakita na turn, pala to, pang left pala po to, sorry po talaga sir. Alam nyo ba sir, pastor kami, nagli-lead kami ng church, kahit ano pong sabihin natin, if it's against the law, it is the law. In the same way, meron pong principle si Lord. Kahit ano pong sabihin natin na hindi po talaga pwede kasi ganito, ganyan, maliit lang to, or meron pa akong babayaran, ang dami ko pang iniisip, but sabihin mo sa katabi mo, merong principle. Pangalawa po na tao is that those who are kingdom investors. Any love that does not involve your money is fake. Huwag po nating sabihin na mahal po natin si Lord, pero makunat po tayong magbigay. Amen po ba? Sabihin mo sa katabi mo, ang generous ng mukha na yan. Because any love, huwag nating sabihin na, ano lang kasi, magaling lang ako mag-win souls, no? Pero pagdating sa bigayan, parang ang hirap. Sa Bisaya pa, kalisod, baka ayaw ko uton. Yun nga, sabi ni Bishop Uriel, no? I remember,
na yung mga kamay daw po natin, pagdating sa bigayan, biglang nagkakaroon ng mata. Kamay lang to ha, pero grabe, yung mata parang nag-transfer. Kasi alam ng kamay na parang mata kung ano o ang dapat lang niyang ibigay. Pero sabihin mo sa katabi mo na pay the price. If we want great harvest this year, sabihin mo sa kanya, bayaran mo na. The proof of love is in the position to give. That's why naniniwala po ako na kung if we really truly love God, grabe, ang totoo po talaga na in love sa presence ng Panginoon ay yun pong mga tao na mga generous givers. Kasi parang mahirap naman, dinideclare natin na mahal natin si Lord, pero pagdating sa bigayan, parang nabibingi ba? Yung kanina, powerful declaration, powerful impartation by my spiritual parent, no, Pastor Nonon, grabe. Pero parang pagdating sa bigayan, sabihin mo sa kanya, grabe. Sold out na sold out. Amen? No? You cannot struggle with giving and claim to love God. Hindi ka po magsa-struggle, no? Kasi po, iba po yung sinasabi natin na love natin si Lord, pero parang bakit struggle, no? Kasi po, that is an only indicator na hindi pa po talaga fully or hindi pa po talaga tayo total abandon doon sa Panginoon. If we don't tithe or if we don't give, or if you don't tithe, you don't have the foundation for prosperity. Yun nga lang pong tithings, no, 10%, sabihin mo sa kanya na isolve mo na yan. Kasi po, yung tithes po, it's just basic, no? Yun bang normal na po yan, no? Normal na kung gusto mong pumunta ng college level, kailangan ka munang makapasa sa kinder. So we need to pay the price. Yung tithe, galingan po natin. Yung first fruits, pag may mga clients po tayo, ibalik po natin. Sabihin mo sa katabi mo, remember. Kasi po noon, no, home office training na, yung wala pang client, ganito po yan. O sige, punta na kayo sa mga pastors nyo. And then doon sa mga pastors nyo, mag-declare kayo kung ano yung ibibigay nyo na first fruit this year. Tapos punta yan lahat ng mga leaders. Tapos mag-iiyakan pa yan. No? Lord, talaga po Lord, pag magka-client po talaga kami Lord. Lord, pag dumating po tong client na to Lord, ibibigay ko po talaga lahat, Lord. Iyakan na yan. Pastor, pastora, I am with you, heart and soul. Ang galing. No? Pero yung nagka-clients na, sabihin mo sa katabi mo, remember. Because the Lord cannot bless us with big things if in our small things, hindi pa po tayo mapagkakatiwalaan. Kaya po tayo binibless ni Lord kasi kahit sa maliit na bagay, napagkakatiwalaan na po tayo. Sabihin mo sa katabi mo, practicein mo na yan. Practicein mo na. Kasi maliit na bagay pa po yan, no? Yung tithing, no? Yun nga, para dalhin po tayo ni Lord sa multi-millions, kahit yung kung saan tayo na level ngayon, magiging faithful po tayo. When God tells you to sow it, it is because He have a harvest in mind for you. Amen? Pag sinabi ni Lord sa'yo na itanim mo yan, meron pong nasa isip ng Panginoon, itanim mo yan dahil merong malaking harvest na naghihintay sa'yo. I think last November or December, we are privileged no, na makasama po sila Pastor Nonon. We went to Iligan, no? We were the ones who were assisting them. And during the ministry time, the mentoring, kasi po, we've been praying for a church lot. No? Kasi po, ilang taon na po kaming nagre-rent sa Cagayan. And then sabi po namin yung mga prophetic declaration nilang Pastor Nono na, you will conquer lands. And then during that time, while nag-minister, sabi ko sa Panginoon, Lord, thank you Lord that you will give us a lot. Alam mo ba si Lord, alam po niya kung saan talaga nakalagay lahat ng pera natin.
Grabe si Lord, expert. Talagang, Lord, we want a church lot, Lord. Before this year ends, oh God, you will provide, Lord. Because the Lord has given me a word. Personally, sabi ni Lord sa akin, can a nation be born, can a land be born in one day? Sabi ni Lord. Tapos sabi ko, yes, Lord, you can do it. So that's why we've been praying kasi may mga word na si Lord ba, may mga promptings na. And then nung mga time na nag-ministering na, grabe, sabi ko talaga sa Lord, Lord, thank you, Lord, for the church lot. You will do it swiftly, Lord. At alam mo, ang lakas ng tinig ng Holy Spirit. Meron po kasi kami sa bahay, may lalagyan po kami ng yun bang sineparate na envelope. No? May sineparate kami envelope doon na meron na po yung may nakapangalan na po kung saan po namin yun, sa Bisaya pa, igasto, ispend, gagastusin. Thank you po, Pastor. No? Meron na pong gagastusin. Pero grabe yung Holy Spirit. Kung gusto mo ng church lot, you need to prepare a sacrifice. And I want this sacrifice. Alam niyo po, kahit po yung drawer namin, pinakita po ng Holy Spirit sa akin. Sabi ng Holy Spirit, di ba may pera ka doon sa drawer na nakalagay sa white envelope? Tapos ang lakas ng conviction ng Holy Spirit, tapos yun, iyak ako ng iyak, tapos sabi ko, Lord, wala namang problema, Lord. Nagsimula naman kami sa one to Lord, kahit ano pang i-ask mo sa amin, Lord, we are willing to give back. Tapos iyak ako ng iyak, sige Lord, willing ako, Lord. Tapos sabi ko, Lord, one thing lang, Lord, na gusto ko pong gawin niyo po. I will release those money, Lord. Basta po, Lord, bigyan niyo lang po ako ng word. Alam niyo ba, power po talaga ang Holy Spirit. Kasi po, sa Bisaya pa, natingala kay ko. Kay malayo man si Pastor Atini sa akin, lumapit lang siya bigla sa likod ko. Nag-pray siya sa likuran ko. Sabi niya, thank you, Lord. Shalom kind of life. Nothing lacking, nothing missing, nothing broken. Ayun, iyak na naman ako ng iyak. Kasi sabi ko sa Holy Spirit, okay Lord, wala naman po talaga akong problema, pero bigyan mo lang ako ng word. But you know what? Grabe si Lord. Through my prophet, malayo lang po kasi si Pastor Atini, pero one line lang kami. Tapos bigla lang lumapit siya ba after my prayer, sabi ko, yes, Lord, confirm. When we arrive in Cagayan, Lord, I will release that. And you know what the Lord was happened? Before the year 2023 was end, to God be all the glory, we acquired 3,000 square meters na church lot po. Glory to God. Sabihin mo sa katabi mo, makinig ka lang sa Holy Spirit. Pag sinabi ng Holy Spirit sa'yo na ibigay mo to, sabihin mo sa katabi mo, ibigay mo na. Amen? How many times po na pinrom po kami ng Lord, I also remember when we had our mentoring in Bulwa, no, in Cagayan lang po, and then nag-pray po si Mami, si Pastor Atini doon. Si Pastor Prime po andun po siya sa kabilang upuan, kasi doon po yung nakaupo yung mga pastors, doon sa kabila. Tapos dito naman po kami yung mga babae. And then during that time, nag-pray si Pastor Atini, pray for the Lord, no? Kung ano po yung ibibigay nyo na first fruit, no? I think that was 5 years ago, if I'm not mistaken. Tapos sabi ko, yes Lord, ito po yung amount na ibibigay ko. Tapos sabi ni Pastor Atini, sige, punta kayo sa mga asawa nyo and then discuss. No? Si Pastor Prime po, lumapit siya sa akin yung asawa ko. No? Pogi po ng asawa ko. Glory to God. Tayo ka lab, wave ka. Si Pastor Prime po, yung asawa ko po. Napakabait po. Masunurin na asawa. Tapos sabi ko po, tapos lumapit siya sa akin, sabi niya, nagtanong ako sa kanya, love, anong sabi ng Holy Spirit sa'yo? Ano yung ibibigay sa'yo? Anong ibibigay mo sa Lord for our first fruit this year? Sabi niya, love, ibigay daw natin yung sasakyan natin. Sabi ko, ha? Kung baka emotion mo lang yan. Kung baka emotion mo lang yan.
Hindi, tanungin mo ulit si Lord. No? Tanungin mo ulit si Lord. Baka emotion mo lang yan. No? Baka may narinig ka lang na nag-preach na pastor na nagbigay ng sasakyan, tapos magbibigay ka naman. Kung mag-ask ka ng Holy Spirit, more pa na word. Tapos during the time, sabi niya sa akin, hindi, ito talaga yung word sa akin, ibigay ko daw yung best. Akala mo po naman yung sasakyan namin noon, Nissan umaandar, Nissan hindi naman po talaga yon, no? Pero parang sa akin, mahirap pang ibigay kasi po, yun po yung first car po namin ba, no? Parang bago pa lang nagkasasakyan, kasi po palagi lang po kami, nagmumotor po kami, no? Every time na from Cagayan, may mentoring, punta kami ng Butuan, motor lang po kami, basang-basa sa ulan, walang masisilungan. Yun po talaga yung ano namin noon, no? And then, sabi ko sa kanya na, tapos alam mo, pag uwi namin ng bahay, talagang ayaw akong tantanan ng Holy Spirit. The Holy Spirit keeps on telling me, that's His best. Yun yung best news sa ngayon, kaya ibigay mo na. Tapos sabi ko, love, ayaw akong patulugin ng Holy Spirit. Okay po, ibigay na natin yung sasakyan. Yun pong wala pa po, sabi niya sa leader namin, okay, ipawashing mo na kasi dadalhin na sa Butuan. Tapos grabe, yung heart ko po parang, kasi po yung motor namin na ginagamit during mentoring, ibinigay ko na po no, sa pamangkin ko. So parang sabi ko sa sarili ko, so paano na yan? Paano na yung ministry? Tapos paano na tayo pupunta ng Bukidnon? Kasi po meron po mga network churches din po doon. So paano na yan? Anong gagawin natin? No? Pero sabi ng Panginoon, relax. No? Tapos during that time, pag binigay na yung sakyanan, grabe. Sabi ko sa sasakyan, salamat sa pagserbisyo mo sa amin. Salamat. We are grateful. We are grateful. Tapos sabi ni Pastor Prime, grateful tayo kasi through this seed, bibigyan tayo ni Lord ng brand new car. And you know what? The Lord is so faithful. We also bought last year a brand new Montero with cash po. Glory to God. You know? Pag ang Holy Spirit po talaga nag-speak sa atin, hindi lang po na sensitive po tayo in terms sa Holy Spirit na, eto, ganito, ipag-pray mo yan, ipag-share mo yan. Pero dapat din po, masterin din po natin yung about sa giving. Na makinig din po tayo. Kasi po, sabi sa word ni Lord, that I will give you the keys to the kingdom. So, iba-ibang key po kasi yun. Meron pong key sa deliverance and healing, that is the prayer and fasting, and meron din pong ibang key for the finances, which is the tithings, the first fruits. So, ibang-ibang key po yun. So, mas maganda po na i-access po natin kasi nga, sabi po ni Lord, and I will give you. Sabihin mo sa katabi mo, tanggapin mo na. No? Tanggapin mo na. No? Magtapos kang magbigay, tanggapin mo na. Amen? When God tells you to sow it, because He has a harvest in mind for you. God will never expect you to give what He has not given to you in the first place. Hindi naman po magdidemand si Lord sa inyo na 1 million, pero kung or multi-millions, kung yun pa po yung level natin. Gaya nga po ng sinabi natin, kung saan po tayong na-level ngayon, magiging faithful na po tayo. Because God treasures every giver. Decisions will not make you prosper until that decision is backed with practical action. Kahit po na mag-decide ka na magiging covenant millionaire ka po, pero wala ka pong action na gagawin, hindi mo po i-apply yung tithings, hindi mo po i-apply yung first fruits, sacrificial o anumang mga keys, wala din pong mangyayari. That's why aksyonan na po natin. Because we prosper by giving and we remain prosperous by giving. So how to engage the covenant power of wealth? Number 1, it is our love for God. In Romans chapter 5, verse 5, and hope does not put us to shame, because God's love has been poured out into our hearts through the Holy Spirit who has been given to us. That's why importante po na makinig po talaga tayo sa Holy Spirit in terms po sa mga kingdom covenant principles natin. And lastly, we should also be trustworthiness. Yun po bang mapagkakatiwalaan po tayo ni Lord? Pwede po bang hawakan niyo po yung balikat ng katabi mo at sabihin mo sa kanya, alam mo ba, ibibless ka ni Lord kasi mapagkakatiwalaan ka.
Ibibless po tayo ni Lord kasi po, kahit sa maliit na bagay, mapagkakatiwalaan po tayo. So tonight, I pray and I declare na dumating po tayo sa point ba na yung mga maliliit na bagay, it really has big effects. So wag po nating sabihin na maliit lang naman to, no? Pero yun nga, hindi naman magre-require o magde-demand si Lord ng malaki kung yun pa po talaga yung level natin. But glory to God, I can still remember from 1,200 naging 10,000, iyak na iyak pa kami noon. Nung 10,000, grabing iyak namin ni Pastor Prime, no, na magpi-first fruit kami ng 10,000. Pero glory to God, that last year, nung Wealth Summit din po yun, before kami umuwi ng Cagayan, sabi ko sa kanya na, love, hindi tayo uuwi ng Cagayan pag hindi natin na-release kasi yun po yung first million namin ba, no? So hindi po natin to ma-release, no? So dito na po namin withdraw and then release it. And you know what? To God be all the glory. Yung nag-release kami ng first fruits this year na million, multi-millions din po yung na-accumulate sa church. Glory to God. Na yung mga aircons, mga sound system, ano po yung mga expenses sa church, glory to God, no? Nakita po talaga namin yung kamay ni Lord na grabe ka talaga, Lord. Pero dun lang po yun sa time na nagsow kami ng ganoong amount, no? Lumabas din po yun, no? That's why tonight, let us prepare our seed and just listen to the Holy Spirit, no? Kasi po si Holy Spirit, hindi po yan magre-require ng yun bang ano lang, no? But the Holy Spirit will require the best because the Lord deserves our best. Amen? So can I request everyone to please stand? Let us prepare our seed, and that seed, sabihin po natin sa mga sarili natin, Lord, this seed, Lord, meron pong great harvest na gagawin mo sa buhay namin this year. Through this seed, Lord, next year, oh God, mga awardees na din po kami, Lord. Because may malaking gagawin si Lord this year. Come on, let us pray. Lord, we thank you, Lord, for this afternoon, with this evening, oh God. We thank you, Lord, that as we sow our seed tonight, O God, those who sow in tears shall reap with songs of joy. I declare, O God, that tonight, Lord, we will reap songs of joy. The moment that we keep on sowing, Lord, we will reap the songs of joy, O God. We apply your precious blood over our seed, Lord, that it will produce greater harvest this year, O God, in the name of Jesus. Amen and amen.